Pero ang nakita ko ron, sa dami-dami ng sekta, lahat sila hindi sila magkaintindihan ba? Hindi masabi ng isang group na tama yung sinasabi ng isang group, yun nga yung si Jesus Christ. Bakit hindi nila sinasabi yun? Ba't nila sinasabi na ako yung tama, sila yung mali? Kasi once na sinabi nila na tama yung isang grupo, saan pupunta yung mga follower nila? So, ang danger kasi sa mga ganito is meron silang hidden agenda na kailangan nila ng follower. Kasi 'di ba ang sinasabi lang mas maraming follower mas tama. Pero siguro alam niyo naman na ang case na hindi naman ganun eh. Hindi porket mas marami kang follower, ikaw yung tama. Kaya nga yung example lang, yung time ni Hitler, millions in follower niya lalo na sa Germany. Pero mali yung ginagawa ni Hitler. So, hindi, and kahit yung time ni Jesus Christ, konti lang naman yung follower niya eh. The rest, gusto siyang patayin. So, ngayon, yung tanong na sino ba si Jesus Christ, uh, we are very fortunate kasi meron tayong bona fide spiritual master or bona fide pure devotee ng Diyos. So, uh, kaya niyang pinaliwanag niya kung sino ba talaga si Jesus Christ. So, ngayon, punta na tayo doon. Ah, lumaki tayong tinuro sa atin na sinasabi nila na si Jesus Christ daw, siya daw yung supreme person, siya yung God. 'Di ba? Ako lumaki akong Catholic and so may sinasabi silang Trinity and yung iba naman si Jesus Christ yung Diyos. So, nagkaroon ako ng tanong ba, kung siya yung Diyos, bakit ano ba, bakit pinatay? Bakit kayang patayin ng kahit sino? 'Di ba? Bakit nangyari 'yon? So, nagtatanong ako, actually, dapat ang gawin natin sa buhay batin, lagi tayong nagtatanong. Mahirap yung maging blind follower eh. Kasi, ah, pag naging blind follower tayo, maluloko ba tayo? Pag tinanong, bakit ka nagsisimba every Sunday? Tas ang sagot natin, hindi ko alam, yun ang ginagawa ng karamihan eh. Yun ang tinuro sa akin ng magulang ko. So, ginagawa natin yung isang bagay na hindi natin alam. Anyway, so nagtatanong ba ako, nasa Catholic school ako, tinanong ko ba yung ibang priest na, sino ba si Jesus Christ or bakit siya napatay? Ah, ang sagot lang sa akin is, mystery yan. So, wala na akong matanong pa kasi nga mystery, ibig sabihin hindi natin alam yan. So, mas magulo ba? Anyway, so ngayon, na-meet natin yung pure devotee, spiritual master natin. Sinabi niya kung sino talaga si Jesus Christ. Ngayon, si kung magbabasa tayo ng scripture, for example, yung New Testament, hindi kahit kailan sinabi ni Jesus Christ na siya yung Diyos. Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi ko will pumunta rito, will to ng Supreme Father. Pinadala lang ako rito sa earth 2,000 years ago, sinasabi ni Jesus Christ. Ginagawa ko lang yung utos sa akin ng ng Supreme Father. Ang tawag niya sa Supreme Father is Abba. Pinadala lang ako rito. So, ang problema rin kasi sa tinuro sa atin, kung hindi Diyos si Jesus Christ, bakit tayo magsisurrender sa Kanya? Ang hindi nila naintindihan na sinabi ng Diyos sa Bhagavad Gita na, if you are my servant, you are not my servant. But if you are the servant of my servant, you are my servant. Ibig sabihin, mas matutuwa yung Diyos
kung ibibigay natin yung buhay natin doon sa mga pure devotee niya. Okay? Kaya nga, hi- yung pure devotee ng Diyos, kung paano mo siya i-treat, gano'n mo na rin tinreat yung supreme person. So, pag ipi-please mo yung pure devotee, tandaan nyo hindi tayo kailangan ng pure devotee kasi sila satisfied na sila dahil meron silang pure loving relationship sa Diyos. Wala siyang kailangan sa atin, hindi niya tayo kailangan. So, ganun din si Jesus Christ. Nagpunta lang siya rito kasi inutusan lang siya ng Supreme Father. So, anong mission ni Jesus Christ? Ang mission ni Jesus Christ is sabihin sa atin yung solusyon sa mga problema ba natin. Hindi nagpunta si Jesus Christ dito para magtayo ng group o religion. Nagpunta si Jesus Christ dito para sa mga taong nagtatanong. Kaya nga tayo andito kasi di ba may mga tanong tayo, ano pa bang kulang? Ano pa yung purpose ng buhay? Bakit ba nakaka-experience tayo ng suffering? Bakit hindi ako makontento kahit anong gawin ko? Yung mga tanong na yon, yun ang kaya tayo napunta, kaya natin na-meet yung pure devotee and andito tayo sa sitwasyon natin kasi nga kung yung mga ibang andito, yung dating nag-speak ako, di ko alam, 2 weeks ago or last month about binibigay sa atin ng Diyos kung ano yung gusto natin. So, kung gusto mo siya makilala, yun ang ibibigay niya sa atin. So ngayon, balik tayo kay Jesus Christ. Si Jesus Christ nagpunta sa rito para sabihin sa atin kung ano ba ang dapat nating gawin. Kasi nagtanong tayo Tandaan nyo, kung hindi ka interesadong malaman yung reality, binibigay ng Diyos yun, dadalhin tayo sa mga peke. Bakit gagawin ng Diyos yun? Kasi binibigay niya kung ano yung gusto natin. Just like yung nagmahal ka kasi, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya i-force ba, hindi mo siya pipilitin. Kung ayaw niya sa atin, anong magagawa? So, pababayaan mo na lang siya lumayo kasi ayaw nga niya sa atin So, ganun yung supreme person. Kung ayaw natin sa kanya, kahit gustong-gusto niya yung pagmamahal natin, anong magagawa niya? Tandaan niyo isipin mo supreme person, wala siyang magawa kung ayaw natin siyang mahalin. So, ngayon dahil nag-inquire tayo, ito yung solusyon, i-develop mo yung pagmamahal mo sa Diyos. So, na-meet natin yung pure devotee and yun ang reason ni Jesus Christ para sa mga taong naghahanap, hindi para sa mga taong ayaw sa kanya, ayaw malaman yung absolute truth. Kaya nga yung tinanong si Jesus Christ, may nagtanong kay Jesus Christ, paano namin malaman na sa Diyos ka talaga? Okay? Yun ang tanong kay Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, ang sabi niya, kung gusto niyong gawin kung gusto niyong gawin yung will ng Father, makikilala niyo ako na galing ako sa Kanya. Pero kung hindi kayo interesadong gawin yung will ng Supreme Father, hindi niyo ako makikilala na galing ako sa Kanya. So, depende sa isang tao kung ano yung nasa puso niya. Kaya nga, yung time ni Jesus Christ, mas maraming tao yung ayaw gawin yung gusto ng Diyos. Kaya nga, hindi nga siya nakilala Minsan iniisip natin, ah, kung ando lang ako sa time ni Jesus Christ, talagang ibibigay ko sa kanya yung buhay ko. Hindi natin alam Baka ayaw nga natin sa Diyos. Baka nga isa tayo sa mga sumisigaw na patay niyan, patay niyan. Okay? So, si, and sinabi rin ni Jesus Christ paulit-ulit na
na hindi siya yung supreme person. Kaya nga, ito alam niyo na 'to. Ano ba yung solusyon? Ano ba yung, pinakaimportanteng utos ni Jesus Christ? Ano ba yung unang-una saka pinakaimportante? Ang sabi ni Jesus Christ, ah, "My first and foremost commandment is to love the Supreme Father with all your heart, your mind, and your entire being." Hindi niya kahit kailan sinabing, "My first and foremost commandment is to love me." Hindi niya kahit kailan sinabi yun. And kahit yung sa Bhagavad Gita, sinabi ng Diyos mismo, "Love me." So, si Jesus Christ sabi niya, mahalin niyo yung supreme person. So, and, ah, paul ah, isa pang may kukuwento rin ako sa inyo na yung time na nag-speak si Jesus Christ sa maraming tao, nagpi-preach kasi siya, eh. So, kausap niya yung mga tao, okey? Sabi ni Jesus Christ, "Hindi niyo pa nakita yung itsura ng Diyos." And sabi rin ni Jesus Christ, "Hindi niyo pa narinig yung boses ng Diyos." So, sino ba yung kaharap ng mga tao? 'Di ba si Jesus Christ? Pero hindi pa raw natin nakita yung itsura ng Diyos. So, dalawang points 'to, hindi si Jesus Christ yung Diyos, and may itsura yung supreme person. Hindi siya ilaw lang o white light or force or power, person talaga siya, may itsura siya, and ang itsura niya, ito yung pinakamagandang kaya nga sa tinawag na Krishna, eh. Ang ibig sabihin ng Krishna, yung person na may pinakamagandang itsura. So, papaano tayo matatakot sa Diyos? Eh, siya yung may pinakamagandang itsura. Ano, eh, anyway, so gano'n din. Ang naririnig ng mga taong time na yon, nagsasalita si Jesus Christ. Pero sinabi ni Jesus Christ, "Hindi niyo pa narinig yung boses ng aking Ama, ng ating Ama." So, ibig sabihin, ibang ibang person yung tukoy niyang mahalin daw natin, hindi hindi siya. And ngayon ang tanong, bakit gano'n yung mga religious group ba, pinipilit nilang ang Diyos daw si Jesus Christ? Kasi, sandali lang 'to, yung kuwentong 'to. Sabi kasi ni Jesus Christ na may sinabi siya sa scripture na, "I and the Father are one." So, kung ang pagkakaintindi ng mga high priest na sinabi ni Jesus Christ na, "I am and the Father are one." Ang pagkakaintindi nila, bakit mo sinasabing ikaw yung Diyos, 'di ba? So, isipin niyo 'to, 'pag ang pagkakaintindi ng mga high priest nung time na yon is ang sinasabi ni Jesus Christ siya raw yung Diyos, hindi sila ko-correct ni Jesus Christ. Kasi sabihin ni Jesus Christ, "Yes, ako nga yung Diyos." Pero hindi nga, kinorek nga sila ni Jesus Christ. Hindi niyo ako naintindihan. Ang ibig ko sabihin ng I and the Father are one, hindi siya yung Diyos. Sabi niya, kahit nga kayo, puwede kayong maging one with the Father. Sabi niya, puwede rin kayong maging, one with the Father. So, ang ibig sabihin nun is, alam niyo yung parang sa mag-asawa, 'di ba 'pag kinasal sila, o ngayon, isa na lang kayo. Hindi ibig sabihin yung magme-merge yung lalaki tsaka babae, ang ibig sabihin nun, iisa lang yung will nila dapat. Kung ano yung gusto ng isa, magsa-sacrifice yung isa. Kung ano yung gusto ng isa, magsa-sacrifice yung isa. 'Pag sinabi nung isa, halimbawa for example, sinabi nung babae, "Dito ko gusto gusto kong tumira dito sa Ayala, Alabang." Hindi mo puwedeng sabihin nung lalaki, "Dito ako sa ano, Dasmariñas Village." Maghiwalay na lang tayo kasi iba yung gusto ko." Hindi, kailangan may mag-sacrifice sa kanila. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Kaya nga kinorek yung mga high priest,
hindi yun ang ibig kong sabihin. Kasi kung yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ na siya yung Diyos, edi dapat sinabi ni Jesus Christ, tama kayo, ako nga yung Diyos. Kinorek nga niya eh. And yun ang reason kaya nagalit yung mga high priest, yung mga pari nung time na yon. Ang pagkakaintindi nila, sinasabi ni Jesus Christ na sa raw yung Diyos. Kaya nga, di ba, alam niyo naman ginawa, pinahuli siya, pinahirapan, pinako sa krus. Okay? So, ngayon, ito yung tanong din. Nagpunta ba si Jesus Christ dito para mag-suicide? Kasi pinabayaan lang niyang ano eh, pabuhat sa kanya yung cross, ipako siya sa krus. Okay? So, yung time na hinuhuli si Jesus Christ ng mga sundalo, kasi nga sabi ng mga pari nung time na yon, hulihin nyo to. Sinasabi niyang sa'yo yung Diyos. So, yung time na hinuhuli siya, yung mga disciple ni Jesus Christ, makipaglaban sa ano, sa mga sundalo ba, sa mga Romans. Sabi ni Jesus Christ, teka lang, ano parang huwag kayong ano maging parang maging violente or makipag ano away dito sa mga sundalo. Sabi ni Jesus Christ nga ano eh, hindi nyo ba alam, kaya kong papuntahin yung mga warriors from spiritual world. Kaya niyang gawin yun, sabi niya doon sa mga disciple. Pero ano, hindi niya ginawa. So, ngayon, sabi ni Jesus Christ sa mga sundalo, kasi alam na ni Jesus Christ yung mangyayari eh. Alam niyang pahihirapan siya, papatayin siya. So sabi ni Jesus Christ, pwedeng bigyan niyo ako ng konting time. Pupunta lang ako sa likod, magdadasal lang ako. Yun ang, kung babasahin niyo yung Bible, yun ang description doon, yung kwento. So, ano yung dinasal ni Jesus Christ? Di ba sabi ni Jesus Christ, sana palagpasin mo to, sabi niya. Kinakausap niya yung Diyos ha. Ibig sabihin, hindi siya yung Diyos, may kausap siya. Sabi niya, sana palagpasin mo to. Pero not by my own will, but your will. Ibig sabihin, kung ito yung gusto mong mangyayari, okay lang sa akin. Let your will be done. So, isipin niyo yung pagmamahal ng isang ah, pinaka-paboritong anak, pinaka-close na anak ng Supreme Person. Kahit anong gusto nyo, yun ang gagawin ko. Yun ang tinatawag na pure loving service. Hindi importante kung ano yung gusto ko. Ang importante kung ano yung gusto ng mahal ko, ng Supreme Father. So ngayon, may tanong din tayo. Bakit pinabayaan ng Diyos na pahirapan yung pinaka-beloved na anak niya? Yung pinaka-close na anak niya. Okay? So, mahirap mag-speculate bakit bakit pinabayaan ng Diyos na mangyari yon, na mahirapan yung napaka-close na anak niya na si Jesus Christ. Pero ang sinabi ng mga ng pure devotee is hanggang sa huling kasi tandaan niyo si Jesus Christ, alam naman yung hindi tayo yung material body, di ba? Tayo yung spirit soul na nasa loob ng material body. So, in a sense, kahit saksakin yung katawan natin, hiwain, patayin, yung katawan natin masisira pero yung spirit soul hindi hindi mahihiwa, hindi matatapos, hindi mamamatay. So, yung sinasabing namatay daw si Jesus Christ, tapos pero nabuhay after 3 days, maling ano yun eh, hindi nila alam yung reality na hindi naman talaga namamatay ang spirit soul. Ang spirit soul, kahit split second, hindi kahit kailan natatapos. Eternal tayo.
eternal spirit soul. So, yung sinasabing so-called namatay daw si Jesus Christ, hindi siya namatay, umalis lang siya sa katawan. Tayo, kasi nga hindi tayo pure devotee ng Diyos, so contaminated tayo, by force ang pag-alis natin sa katawan. Ayaw nating umalis sa katawan pero kahit sa gusto mo, hindi. Sira na yung katawan mo or pinatay ka, sinira yung katawan mo. So, kailangan mo umalis. Pero ang pure devotee, sila yung nagdi-decide kung kailan sila alis sa katawan. So, yung time na akala natin namatay si Jesus Christ, umalis lang sa katawan. Pero sabi nga doon sa istorya, after 3 days, bumalik ulit si Jesus Christ kasi may sinabi yata sa mga disciple niya. Pero balik ulit tayo, bakit pinabayaan ng Diyos na mahirapan si Jesus Christ? Kasi in reality, pag, pag ginagawa mo yung will ng Supreme Father, ikaw yung pinaka, may tawag sa ron samahadi, yung masayang spirit soul. Di ba ganun yung magmahal? Pag nahirapan ka magpuwet sa anak mo, nagluto ka, yun ang pinakamasarap sa lahat eh. Pero isipin mo kung ganun ka dun sa Supreme Person, isipin mo ginagawa ni Jesus Christ yung pinabayaan niyang ipako siya kasi yun ang hindi niya dahil iniisip yung sarili niya. Ito yung gusto ng Supreme Father. Ngayon, balik ulit tayo sa tanong na bakit pinabayaan ng Diyos? Kasi alam niyang si Jesus Christ, hindi naman talaga siya nagsasuffer. Sino yung nagsasuffer? Yung mga taong ayaw mahalin yung Supreme Person. Pero, binibigyan niya chance. For example, yung mga sundalo, binibigyan niya ng chance na magbago. Sana huwag ituloy yung pagpapahirap kay Jesus Christ. Kasi nga, hanggang sa last minute, binibigyan tayo ng chance ng Diyos na sana magbago na siya. Sana huwag niyang pahirapan yung pure devotee ko and sana mag-decide siyang mahalin na niya ako. Binibigyan tayo ng lahat ng chance para mag-isip ba tayo, sino bang mamahalin ko, sarili ko ba o yung Diyos? And obviously, hindi yung mga taong nagpahirap kay Jesus Christ, pumatay, hindi sila nagbago. So, anong ibig sabihin nun? Ang pinaka-suffering na condition, pinaka-miserableng buhay is yung lumayo ka sa mahal mo. Ibig sabihin, tayo, eternal spirit soul, eternal nating mahal ang Supreme Person. Eternal tayong in love sa Supreme Person. Pero dumating yung time ngayon na umayaw tayo sa Kanya. And alam niyo naman yung feeling ng isang nagmamahalan ba? For example, yung nanay, nag-OFW, nagtrabaho sa ibang bansa. Alam niyo yung feeling na lumayo kayo sa mahal ninyo. So anong mararamdaman nung nanay? 'Di ba halos mabaliw-baliw sa ibang bansa, hindi niya kasama. So ganun yung ganun tayo ngayon. Lumayo tayo sa Diyos. So anong feeling ng isang taong lumayo sa pinakamamahal niyang Supreme Person? Hinahanap natin yung pagmamahal natin, yung hinahanap nating perfect person kung kani-kanino. So, si Jesus Christ, siya yung pure devotee ng Diyos and hindi siya, ang mission niya rito para sabihin sa atin paano tayo magiging masaya, paano tayo magiging in love ulit. Hindi siya nagpunta rito para mag-suicide o magpapako sa krus. Kaya nga, yung mga taong gumawa ng mga yon, isipin nyo baka hanggang ngayon nagsasuffer pa rin sila sa lungkot ba? Yung ginawa,
Kasi 'di ba ang pinakamasarap na gawin sa isang mahal is gawin gawin natin yung gusto ng mahal natin. Pero ang pinakamasakit is gawin mo yung ayaw ng mahal mo. Yun ang nararamdaman ngayon ng mga taong pumatay kay Jesus Christ. Isipin niyo ang pure devotee, ah, i-blaspheme mo, naku, ano, galit na galit ang Diyos sa atin. Isipin mo, ba-blaspheme mo, sasabihan mo ng hindi maganda yung pinaka nagmamahal sa Kanya. Isipin nyo, yung ginawa nung time ni Jesus Christ ng mga taong yun, hindi nila blaspheme si Jesus Christ, pinahirapan pa nila. Isipin nyo kung gaano ka displease ang Diyos sa ginawa nila. Ito yung tinatawag na demoniac activity. Ibig sabihin ng demoniac activity, ginagawa ng isang tao yung ayaw, yung displeasing sa Diyos. Kabaliktaran ng kung ano yung pleasing sa Diyos. So, ito yung tinatawag na demoniac activity. Tandaan nyo, hindi nag-exist yung napapanood natin sa Hollywood films na devil, may sungay, may buntot, na pinatay si Jesus Christ, pero at the end, nanalo naman. Walang ganon. In Diyos, siya yung eternal na powerful. Wala siyang eternal na kaaway. Hindi nag-exist yun. Yung sinasabi sa Bible na demon is yung mga spirit soul na ayaw mahalin ang Diyos. Ah, sorry, example nun tayo. Kaya nga tayo andito, hindi natin kilala si Jesus Christ sa yung Diyos eh. Pero gumagawa ba tayo ng paraan? Kaya nga, once nagtanong ka, paano ko ba mamahalin yung Diyos? Ang unang-unang tuwang-tuwa doon yung Supreme Person. Kasi lahat ng bagay ginagawa niya. Isipin nyo, pinapunta niya rito sa material world si Jesus Christ para i-convince tayo, ito yung hinahanap nyo, yung Supreme Person, Supreme Father, ito yung dapat mahalin natin. Ito yung unang-unang gagawin ninyo. And automatic na yung second commandment. Pag na in love kayo ulit sa Supreme Father, automatic, mamahalin nyo lahat ng galing sa Diyos. So, ibig sabihin nun, lahat ng spirit soul, mamahalin ninyo kasi nga konektado yung para tayong isang malaking pamilya ba na pag mahal mo yung tatay mo, ayaw mong ah, ayaw mong ano awayin yung isang anak niya na alam mong paborito ng Diyos. Okay? And kung gusto mo maging paborito ka rin, i-please mo rin yung kapatid mong paborito ng Diyos. So anyway, ah kung gusto talaga nating makilala si Jesus Christ, yung totoong makilala siya, simple lang po, gawin ninyo yung gusto ni Jesus Christ. And ah, tandaan nyo yung relationship natin is spiritual. Hindi to, tawag dito is transcendental, hindi siya bound ng material world, hindi siya bound ng time. Kasi yung time dito lang sa material world, hindi siya bound ng place. Ang spirit soul is ah, hindi siya material. So, pwede tayong maging close. Kahit wala na si Jesus Christ dito sa planet na to, pwede tayong maging close sa Kanya. Yung spiritual relationship ba? Paano natin gagawin yon? Simple lang, gawin mo lang kung ano yung gusto ni Jesus Christ. And malinaw na malinaw, ano ba yung gusto niya? Yung unang-unang utos niya sa pinaka-importante, mahalin ninyo yung supreme person. And ngayon, ang tanong, paano ko mamahalin ng Diyos? Sinabi na rin ni Jesus Christ, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang mga pangalan mo. Our help is in the name of the Lord. Paulit-ulit na paulit-ulit na sinabi ni Jesus Christ, ano,
chant the holy names. Ah, minsan ano nabuhay ba lumaki tayo dito sa Christian country na akala natin ang scripture lang is yung Bible, yung actually yung Bible maraming libro hindi lang naman isa kinumpay lang yan. Akala natin ito lang pero napakakonti ng information sa lalo na sa New Testament. Isipin niyo yung buong buhay ni Jesus Christ. Tapos nasa isang maliit na libro lang. Kulang yon. Ah, so, kung gusto niyo pa talaga makilala si Jesus Christ, hindi, may kaysa memorizing niyo yung scripture, gawin niyo yung gusto ni Jesus Christ. And tandaan niyo once na ginawa niyo yung gusto ni Jesus Christ, na alam kong ginagawa niyo na ngayon, nagka-chant kayo every day, gusto niyo ma-develop yung pure love for God, makikilala, try niyo magbasa ngayon ng Bible dahil nalaman niyo na identity niyo na hindi kayo yung material body, kayo yung spirit soul, na si Jesus Christ pala, most begotten son ng Diyos. So, try niyong magbasa ngayon. Ang lino ngayon ng pag nagbasa kayo ng scriptures, mas malino na kasi naintindihan niyo na yung basic Yung basic na hindi tayo yung material body na merong supreme person na hindi tayo yung Diyos, hindi tayo in control. So, yun lang. Kung gusto talaga natin ma-please si Jesus Christ, ituloy nyo lang yung pag-chant every day and mag-isip din, tandaan nyo, ang pagmamahal is devotional service. Hindi to imagination or ano lang, illusion lang. May gagawin kayong action para ma-please mo yung mahal mo. Ibig sabihin, kung ano yung gusto ng Supreme Person o ni Jesus Christ o lahat ng pure devotee niya, gagawa kayo ng action. Okay? So, may tanong po kayo. Sana pag may tanong kayo, maganda tanong ninyo. Okay? Kaysa yung mag-speculate lang tayo. Anyway, so sana naintindihan niyo. Okay. So, yun. May tanong po kayo. Haribol, meron po tayong chat box. Pwede po tayo mag-write down dito sa ating chat box or pwede po mag-raise ng hand. Konti lang naman po tayo ngayon. If you have any questions po, pwede natin mapag-usapan dito. Yung mga gumugulo sa ating isip, no? Na kailangan natin pong hanapan ng kasagutan. Ito na po ang ating pagkakataon. Harbol, marami nagtatanong sa akin mga student. Apo. Ano ba yung parang marami kasi nagtatanong, siguro baka tanong nyo rin to na Christian ba yung tinuturo ninyo? Kasi yung Hare Krishna sa ano raw yan, sa Hindu o sa Buddhist. Okay? Kailangan tayo mag-isip ng beyond sa group thing. Ang ibig sabihin ng Hare Krishna is hindi to ginawa ng mga Hindu 3,000 years ago o ng Buddhist. Parang yung Hare Krishna, ito yung paulit-ulit na sinasabi ng lahat ng pure devotee. Ang ibig sabihin ng Hare Krishna, Lord, ano bang gusto mo? Sana bigyan niyo akong chance na mahalin kita. Sana bigyan niyo ako ng chance na gawin ko yung gusto mo. Di ba di ba pag nagmahal kayo, sabihin natin, anong gusto mo? Pagka sabihin ng mahal nyo, gusto ko tong pagkain na to. Bibili ka. Pagkabili mo, anong sunod na tanong mo? Ano pang gusto mo? Yun ang ibig sabihin ng Hare Krishna. Pero ang kinakausap mo directly is yung Supreme Person. So, yung tinuturo ni Jesus Christ is hindi
Christian. Actually nga, wala namang religion si Jesus Christ, di ba? Sige, tanongin ko kayo, ano bang religion ni Jesus Christ? Lumaki siyang Jew, pero kinontra nga niya nga yun eh. Di ba? So, yung tuturo ni Jesus Christ is hindi siya grouping para sa lahat. Lahat to. Kahit ganun din sila Prophet Muhammad, hindi sila, yung tuturo nila hindi para sa mga Muslim. Yung tuturo ni Prophet Muhammad para sa lahat ng tao na nagtatanong, nag-i-inquire ba. So, hindi to para sa konting special na tao. Para sa lahat to. Okay, so yung tanong na Christian ba yung tinuturo nyo? Yes, ito yung first and foremost commandment ni Jesus Christ. Mahalin niyo yung supreme person. Okay, di ba yun lang goal lang naman ng process na to eh. Bhakti yoga, pure love for God. Okay? So, yun, baka may tanong sa inyong gano'n na Christian ba yung tinuturo ninyo? Yes, exactly. Ito yung tinuturo, hindi lang ni Jesus Christ, lahat ng pure devotee ng Diyos. Paulit-ulit na nasasabi, ito yung hinahanap nyo, mahalin nyo yung Supreme Father. Okay? So, kung wala kayong tanong, ituloy nyo lang yung everyday chanting. Mas maganda kung maghapon. Then, darating yung time na magtatanong kayo, ano pa kayang pwede kong gawin? Kasi ganun yun eh, pasarap ng pasarap yung pagmamahal eh. So, yun. Anyway, so, maraming salamat sa pakikinig sa oras ninyo. Okay? Haribol. Haribol. Thank you po. Thank you very much po, Sir Alvin, sa Welcome po. napakaliwanag na pagpaliwanag po ng tungkol kay Jesus Christ. At kung meron po magtanong or pahabol na tanong, ay pwede na rin pong itanong na lang po natin sa teachers natin. Okay? So, maraming salamat po, Ma'am Crystal, Ma'am Jocelyn, Ma'am Bembet, Ma'am Marites, Ma'am Palids, at si Kaisel nahuhulog. Mahina po ang kanilang signal. So, ito naman po ay may recording po tayo at pwede natin po ito ulitin. Available po ito sa Living with Meditation page. Okay, so maraming salamat po, Sir Alvin. At i-stop na po natin ang ating recording. So, Hindi po, welcome.